Global na tayo. Global na tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po, isang mapagpalang pagbati ngayong araw na ito. Welcome na naman sa isa pang episode ng Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo atid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Ang impilang ito isa po sa mga impilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang ating Global na Tayo team sa manguna ng ating production side, sa ating executive producer, Ms. Stephanie Vicente. Kasama si Drizzle Nanyong. And of course, sa ating master control, si Ms. Susan Aison, at sa ating wirecast, si Justin. Kami po ay napapanood at napapakinggan sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo pong mga Facebook browser, i-type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gaya na rin sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa iba't ibang bahagi ng mundo sa pamamagitan po ng ating shortwave broadcast gamit ang ating mga shortwave transmitter courtesy of the shortwave transmitters ng Voice of America. Siyempre, hindi rin magpapahuli dyan ang ating live audio streaming. Ano po, pwede rin po kami mapakinggan sa live audio streaming sa inyong mga cellphones, mapa Android man yan or iPhone. I-download nyo lamang ang ating PBS or eBox Radio Receiver app. So, sa araw pong ito ng Lunes, simula na naman ito ng 5 araw natin pagsasama sa Himpapawid, sa shortwave broadcast, maging sa ating online digital platforms. At tututukan po natin ang nalalapit na pagtungo ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Canada. Yan, magtutungo po ang Pangulo. Bibisita ang Pangulong Marcos Jr. sa Canada mula July 1 hanggang 4 sa imbitasyon po ng kanilang punong ministro na si Prime Minister Mark Carney. Ano po? At ito po ay ang kauna-unahang opisyal na pagbisita ng Pangulong Marcos Jr. o ng Pilipinas sa Canada matapos ang mahigit isang dekada. At alam nyo ba na pinagdiriwang din ng Pilipinas at Canada ang matagal ng ugnayan diplomatiko na umaabot na po sa 75 taon. Ayan, talaga 75 years na nung 2024. Okay, marami pong tatalakayin dito at marami tayong inaasahang pag-uusap dito sa pagitan ng Pangulong Marcos Jr. at ni Prime Minister Carney. Isa po dito sa maaring talakayin ay yung mga business leaders kakausapin ng Pangulo at mga investors upang mahikayat para mamuhunan lalo na sa artificial intelligence at sa iba pang high growth sectors. At bibigyan diin ng mga oportunidad sa negosyo sa larangan ng information technology, business process management, infrastructure at critical minerals. Alam nyo, napakalaking usapin nito ngayon itong sa mga hindi nakakaalam, yung usapin patungkol sa business process outsourcing sapagkat pinupush po ngayon ng Estados Unidos na ibalik sa Amerika ang operasyon ng mga BPO, ng mga business process outsourcing. Pag sinabi nating BPO, yan yung mga telephone services, online services, tinatawagan ninyo pag may mga problema. Mga BPO yan, mga sales, marketing, and services. Na naka-base dito sa Pilipinas pero ang kumpanya pagmamayari ng isang foreign national, particular ng US. Yan ang gustong mangyari ngayon ng Amerika, na ibalik sa Estados Unidos ang operation at pag-hire ng mga BPO workers sa Amerika. Okay? Pero pinapalagan po yan ng ating mga kababayan dito, lalo-lalo na ng mga established na mga BPO industries dito sa Pilipinas. Kaya napakahalaga po mapag-usapan ito sa pagitan ng Pilipinas at ng Canada, sa pagitan ni Pangulong Marcos Jr. at ni Prime Minister Carney, bukod sa AI, bukod sa IT, yung business process management at iba pa. Lalo-lalo na yung din pag-uusapan yung mga critical minerals. Alright, para malaman natin ang
mas malawak na perspektibo hinggil sa pagtungo ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Canada mula July 1 hanggang 4. Nasa linya po natin mismo ang ating kababayan na talaga pong nakatutok na rin sa mga kaganapan lagi dito sa Pilipinas. Pero this time, tayo naman ang magtatanong sa kanya from the Philippines to Canada dahil dadating ang Pangulo dyan sa July 1. Nasa linya na po natin ang ating Filipino-Canadian economist, walang iba kundi si Dr. Michael Batu. Dr. Batu, magandang araw po, magandang morning mula dito sa Pilipinas at welcome back sa programang Global na Tayo. Magandang umaga dyan sa inyo, Ray, at salamat sa pag-imbitang muli sa akin. Alright, the President Marcos Jr. Nakaschedule po magtungo sa Canada July 1 hanggang July 4 sa pamamagitan ng invitation ni Prime Minister Carney ng Canada. So, how important is this visit ng Pangulo sa Canada? Ano po nakikita niyong importance at significance dito for both countries? As an economist, Dr. Batu. Alam mo, Ray, maganda makita natin dito yung konteksto ng pagbisita ni Pangulong Marcos Jr. Ito ay at the invitation of Prime Minister Mark Carney. In terms of context, Ray, dumaan kasi sa low point ang relasyon ng Canada at ng Pilipinas dito mga nagdaang panahon. Kung maaalala natin, Ray, nung I believe it was 2018, nagkaroon ng issue dun sa basura. Kung naalala mo, Yes. diba, na nagkaroon ng shipment ng basura at pinabalik dito, yung mga basura na galing sa Canada. Meron ding issue about yung purchasing ng mga helicopters na hindi natuloy. So these were low points, like watershed moments sa relasyon ng Canada at ng Pilipinas. So mahalaga ito pagbisita na ito kasi it's like these two countries are putting that behind them na. Okay. Diba? So we're moving on forward now with the in my view, para itong reset at a formal level nitong relasyon. No? So pagiging mainit muli ng relasyon itong dalawang bansa. At napakaraming opportunities, Ray, na po pwedeng mapag-usapan at nasa agenda sa pagbisita ni Pangulong Marcos Jr. No? So nabanggit mo nga kanina yung FTA, no? Yung Bilateral Free Trade Agreement, no? na nasa agenda yan. Nabanggit mo rin at tama, no, yung issue about critical minerals at clean energy supply chains, no, nandiyan din yan. Meron din, Ray, about defense and security, no, kasama rin yan. At yung cooperation dun sa mga high growth sectors gaya ng BPOs na banggit mo, no, digital economy at artificial intelligence. At yung panghuli dito, Ray, na nakikita ko na mahalaga rin, no, is yung pag-leverage namin ng mga Pilipino na nandito na sa Canada, no, to warm up the relations. Kasi kung titingnan mo rin, no, in terms of population, we're about 1 million na dito na Filipino Canadians, no, mga Canadians of Filipino descent and origin. About 1 million na kami dito. Considering populasyon ng Canada was about more than 40 million. So malaking porsyento na rin kami dito. So that can be leveraged para mas lalo pang mapag-init ang relasyon ng dalawang bansa. Alright. Tulad na nabanggit mo, Dr. Batu, this visit ng Pangulo sa July 1 hanggang 4 could be considered a reset sa relationship sa pagitan ng Canada at ng Pilipinas. So, what do you think there will be other issues going to be raised sa pagbisita ng Pangulo? Especially, alam ko na pag-uusapan din dito, Dr. Batu, bukod sa mga bilateral agreements, bukod sa mga trade agreements, nabanggit nyo rin po, merong pag-uusapan tungkol sa security at meron din pag-uusapan patungkol sa prioridad ng rehiyon. And alam ko kasi ang Canada is also not too much warm against China pagdating sa usapin na yan. Do you think magkakaroon din ng pagkakataon na mapag-usapan yan, Dr. Batu? In terms of security, Ray, meron pa rin mga masasabi natin na hindi linear, no, na relationship between China, Canada, and of course the Philippines. Kasama na rin yan dyan. Pero in terms of economics, Ray, I think that Canada is trying to have better relations with China. In fact, nagkaroon ng high-level visits ang Canada sa China nitong mga nagdaang buwan. And in fact, inaalaw na nga ngayon dito yung mga imports ng electric cars from China. So,
as far as economics is concerned, nagda-diversify na ang Canada kasi Mhm. medyo yung administrasyon sa Estados Unidos medyo hindi unreliable sa ngayon, no? Mhm. Dahil nga si Donald Trump paiba-iba. So ang ginagawa ng Canada ngayon is nagda-diversify siya. Hindi lang in terms of reaching out to China but also reaching out to other large markets kagaya halimbawa ng Pilipinas. So as far as economic diversification goes, ano yan, merong relasyon yan. Pero sa defense naman, ang nakikita ko dito is para mas mapagtibay palalo yung defense cooperation. No? Considering na ang Pilipinas ngayon ang chair ng ASEAN. No? So may connection yan. No? Kasi kapag matibay ang relasyon ng Canada at ng ASEAN, maganda yan dun sa tinatawag nila na rules-based international order. No? Mas maigi yan para doon. Mhm. So, isa yan sa mga goal. At dyan naman, sa espeto na yan, Ray, dyan naman okay ang Estados Unidos dyan. No? Kasama ang US dyan sa relasyon na yan. Pero as far as the economics of it goes, I think what Canada is doing is humihiwalay na siya, hindi naman humihiwalay, pero nagda-diversify, no? Para makapag-reach out siya sa mga markets na lumalaki at lumalago, kagaya ng Pilipinas at in general dyan sa ASEAN. Alright. So what do you see yung mas makikitang opportunity ng Pilipinas sa pagtungo ng Pangulo, especially when talking to investors, mga mamumuhunan? Ano sa tingin mo, Dr. Bato, is much more to be taken advantage by the Philippines as well as Canada pagdating sa bilateral trade? Kung titingnan mo kasi, Ray, ang flow ng trade, mas marami tayong inaangkat sa papuntang Canada kaysa yung ini-import natin galing Canada. So, kumbaga sa trade balance, yung trade balance in favor sa atin. So, kapag nagkaroon ng free trade agreement, mas lalo pang magiging favor yun sa atin. Kasi malaki na nga yung, kumbaga meron na tayong, meron na tayong trade surplus. So, kapag nagkaroon pa ng free trade agreement, that would further enhance that trade surplus. Yun yung idea dyan. So, kinakailangan na itong pagbisita ni Pangulong Marcos Jr., sana mapabilis na yung yung pag-approve or yung proseso. No? Kasi matagal na proseso rin ang pagkakaroon ng isang free trade agreement. In fact, kung titingnan mo yung timelines nitong FTA na ito, nagsimula pa ito last year. And usually, ang mga FTA agreements, it takes months and sometimes years to complete. At sa pagkakaalam ko pa nga, Ray, no, itong darating na Hulyo, ay meron pa rin mga meeting, no, para maisa-pinal na itong FTA na ito dito naman sa Ottawa, sa Canada. No? So, yung mga meetings kasi dyan sa Pilipinas nangyari noong mga nagdaang buwan. So, yung susunod sa Ottawa naman. So, may mga officials tayo na pupunta rito. So, sana mapabilis ito kasi para mas makinabang, no, ang ating bansa. Isa pa rin na mahalagang nakikita ko dito is, kasi nga ang Pilipinas, isa sa mga leading producers ng mga critical minerals, kagaya halimbawa ng nickel. Ang nickel, Ray, ginagamit yan sa mga electric cars, no, sa mga batteries, ginagamit yan. At ang value niyan, Ray, lalaki pa ng lalaki yan sa hinaharap kasi marami ng bansa ang mga ngailangan ng nickel. Kasi nga nagta-transition na tayo into electric cars. No? So, kapag tumaas ang demand yan, tataas ang value. So, ang kinakailangan natin, Ray, is makakuha tayo ng investments galing halimbawa sa Canada para sa pagpuproseso ng nickel. At eventually, ini-export natin yan. Ang Canada may expertise dyan. Kaya lang, ang sanang mahalaga dito is hindi sana yung processing mangyari dito sa Canada, pero mas maganda kung yung processing dyan sa Pilipinas mangyari. Kasi mas makakadagdag siya ng value. May tinatawag tayong value added. So pagka nagkaroon niya ng value added kasi dyan pinroduce, mas malaki lalo yung value at makakalikha pa yan ng mas maraming trabaho. Okay. So yun yung nakikita ko dyan. No? Yung mga investment sana rin, ang goal dyan is, kahit kasama mo na yung BPOs, ang goal dyan is makapaglikha ng mas marami pang trabaho dyan sa Pilipinas. And before naipasa ko uli sa iyo, Ray, no? Kung titingnan mo yung investor confidence ngayon, medyo matumal, di ba? So, kapag itong pagbisita ni Pangulong Marcos Jr. makapag-generate ng mga bagong investment, maganda ito na para ma-reboot, no, yung investor confidence muli sa Pilipinas. So, sana, no, na magkaroon muli ng mga
ng mga taas na kumpiyansa ng mga investors at sa palagay ko itong pagbisita ni Pangulong Marcos Jr. makakatulong ito para muling manumbalik no yung kumpiyansa ng mga namumuhunan. Alright. So, okay, balikan ko itong usapin ng, nabanggit mo na yung critical minerals, Dr. Batu, which of course, you said nga, tama po yun, that the Philippines is rich in critical minerals. Pero isang issue ngayon na talagang tinututukan, itong BPO industry sa Pilipinas. Kasi may move ang US, talagang pinupush nila na maibalik na lahat sa Amerika as much as possible sa US ang operations ng mga BPO companies owned by US investors na bumalik na sa ibalik sa US, leaving of course our BPO industry in a limb kung sakaling matutuloy ito. Kaya nilalabanan nito ng ating BPO industry. Do you think Canada can offer a second lifeline kung sakaling talagang i-push ng US na maibalik na sa lahat sa Estados Unidos ito mga BPO industry na ito sa kanila? Oh, for sure. Definitely, Ray. No? Canada can offer that. But dapat din natin, Ray, maintindihan na ang ekonomiya ng Estados Unidos ay 10 beses na mas malaki kaysa sa ekonomiya ng Canada. So, ibig sabihin, kung titignan mo yung buong BPO industry, ang majority niyan American-based firms. So, kapag ka nag-pull out ang mga American-based firms, at let's say, assuming pinalitan niya ng Canadian firms, hindi pa rin nila mapupuno yung nawala potentially, if ever na mangyari yan. So, kumbaga, it takes more than just Canada to fill the potential gap if there would be any in the future. So, bagamat, yes, it will help na ma-alleviate yung concern na yan na baka yung sektor magkaroon ng gap as because of the departure of American BPO companies kasi nga nagre-reshoring na sila rin. Yung tawag kasi dati diyan offshoring punta ng Pilipinas. Yung reshoring pabalik na sa kanila yan. At matagal na yun pinangako ni Donald Trump, 2016 pa pinasabi na niya yan. Pero parang hindi pa rin nangyayari kasi hindi naman ganun kadali. Basta-basta lang naman na mag-close operation yung mga BPOs at mag-transition sila pabalik. And besides, mataas ang cost of production sa mga BPO sa US. Talo yung mga companies kung sa US sila mag-reshoring. Kaya most likely dyan pa rin sila sa Pilipinas. But the thing is, even if mangyari yan, Canada can fill that gap pero in a limited way. Kasi maliit lang din naman na bansa ang Canada compared to the US. So dito papasok rin sinasabi nating diversification. So hindi lang dapat Canada, no? Dapat mag-reach out din sa mga ibang bansa kasi baka may mga BPOs din sila that would possibly replace yung potential na mawawalang American BPOs if ever matuloy ang sinasabi na yan na reshoring. Alright. So we have discussed about AI, critical minerals, and of course mga bilateral trade, BPOs. Pero matanong ko lang, Dr. Batu, kamusta naman kung ang pag-uusapan is yung pag-export ng Pilipinas ng mga agricultural products sa Canada? Nakakita ka na ba, napansin mo ba kung nag-improve ang exports natin, quantity and quality na exports ng Pilipinas papuntang Canada? So, sa totoo lang, Ray, nakita ko sa news, kasi ini-interview din ako dito sa mga Canadian networks about the same issue. At na-raise dito sa isa sa mga nag-interview sa akin, itong mangoes, yung mga Philippine mangoes. Kasi ang mga mango dito, Ray, sa North America, halos lahat galing Mexico. Doon ang gagaling sa Central America kasi yun yung pinakamalapit. Pero hindi siya kasing sarap ng mga mangga dyan sa Pilipinas. Lalong-lalo na yung mga manggang galing Guimaras. Yun yung mga masasarap na mangga. Yung maliliit yung buto pero malaman. Mga manggang kalabaw. Tsaka mabango. Sa totoo lang, yung mga ganyang klaseng agricultural products, hindi ko pa siya nakikita dito sa mga groceries. Kasi ako namimili kami every week, Ray. Weekend, we do our grocery run sa mga Filipino at Asian groceries. Hindi ko pa nakikita yung mga Philippine mangoes. Although may mga dumating na raw. So, definitely, it's a large market na pwedeng ma-penetrate ng ating mga negosyante dyan sa Pilipinas. Kaya lang, tandaan din natin, Ray, na you have to cross an ocean to bring the products, diba? And the cost of transportation is still a significant factor. Kaya nga, kapag ka nagkaroon halimbawa ng free trade agreement
yung additional costs, baka mawala kasi imbis na magbayad ka ng taripa, mawala na. Mm. No? So pagpapasok na dito yung mga produkto galing Pilipinas na agricultural, makakatulong yan. No? So kaya mahalaga na itong FTA na ito ay maisapinal na. Kasi makakatulong yan para mas lalong mapabilis ang penetration ng mga agricultural products natin galing dyan sa Pilipinas at lalong mas makakatulong yan dun sa ating mga farmers, no, dyan sa mga probinsya na nagpo-produce ng mga agricultural products na yan. Alright. Pero ito naman, pagdating naman sa Filipino community natin, Dr. Batu. So, kamusta? Paano po ninyo napupulsuhan ang ikang damdamin ng ating mga kababayan Pilipino sa Canada sa pagdating ni Pangulong Marcos sa July 1? Well, of course, kagaya dyan sa Pilipinas na divided din ang bansa, no? Dito to be frank with you, Ray, meron ding divisions. No? Makikita mo yan pagka nagkakwentuhan ng mga Filipino, usually sa mga retired, nakikita ko yan sa mga nag-retire na ating mga kababayan ng mga nasa coffee shop, no? Mag-inom ng kape sa hapon, nagkakwentuhan, no? Pag nakakwento mo sila, of course, marami din mga supporters si Pangulong Marcos Jr. Meron din naman na mga hindi. Pero iisa ang tema, Ray, ng usapan. Ang sinasabi palagi nila, at nakakausap ko, no, na gusto nila na mas lalo pang maging mainit ang relasyon between Philippines and Canada. So regardless, Ray, kung sinong administration niya, regardless sinong presidente, ang gusto ng ating mga kababayan, regardless of the politics, Ray, no, kalimutan natin yung politika, santabi natin yan. Ang gusto ng ating mga kababayan is lalo pang mas maging mainit ang relasyon ng dalawang bansa. Mas lalo pang mapadali, halimbawa, yung pagpunta ng mga kababayan natin dito as a tourist, halimbawa, gusto nila magbakasyon dito. Lalo ding mapadali, Ray, yung proseso ng pagre-retire. Kasi marami tayong mga kababayan na magre-retire na at gusto mag-retire dyan sa Pilipinas. Okay. So meron din ganong dynamic, Ray, no? Hindi lang yung mga papunta rito, no, mga gusto magtrabaho dito, gusto mag-aral, pero marami tayong kababayan na they've reached retirement age. Yes. And these people, they don't want to retire here, they want to go back to the Philippines to retire. So sa pamamagitan nitong relasyon na to, no, na maging mas mainit pa, sana matutukan, no, itong mga issues na ito na relevant sa komunidad dito, na Filipino community dito sa Canada. And not to mention, dagdag ko rin, no, bago ko pasa uli sa'yo, is yung issue ng credentials recognition. Kasi rin marami sa ating mga kababayan na mga nag-aral dyan sa Pilipinas, pero pagdating dito, yung kanilang pinag-aralan ay hindi nila nagagamit. Okay. So, kasi kailangan nila mag-undergo ng recertification. Ang example ko dito, yung mga NARS. No, kinakailangan namin ng NARS dito sa Canada, pero hindi straightforward yung proseso, medyo matagal. Kahit yung mga doktor, mga physician, gusto mag-practice dito, medyo matagal. No? So, ako nga, Ray, sa personal experience ko, yung master's degree ko, hindi na-recognize. Pinag-master uli ako. Kaya nag-master uli ako at nag-doctorate, kaya dalawa yung aking master's degree dito. So, may mga ganyang issue sa community, Ray, na sana sa pagbisita ni Marcos Jr. ay mapag-usapan din. No? Kasi mahalaga din po yan sa amin dito sa mga Filipino-Canadian community. Well, gusto ko man pahabain itong usapan natin, Dr. Batu. It's getting very interesting at napakarami na namang mga impormasyon ikaw yung naipamahagi sa amin. But thank you very much, Dr. Batu, sa oras sa pinagkaloob nyo sa amin dito sa ating programa, and probably sa mga darating pang araw, we will get back to you as soon as the President arrives and does his visit sa Canada from July 1 to July 4. Thank you very much, Dr. Batu. Thanks for having me, Ray. Mabuhay po kayo at mabuhay po ang Pilipinas. Ang ating pong Filipino-Canadian economist, Dr. Michael Batu. Yan po ang ating unang panayam sa unang Lunes, unang araw ng linggong ito, dito sa ating programang Global na Tayo. Pagbisita po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Canada mula July 1 hanggang July 4, sa imbitasyon na rin po ni Canadian Prime Minister Mark Carney. Marami po silang pag-uusama, tulad nga po ng hinihimay namin ni Dr. Batu, from bilateral agreements to trade agreements,
from ika nga po IT, information technology, paano mapapalakas yung ugnayan na yan, business process management, maging critical minerals. And maganda yung nabanggit ni Dr. Bato na itong pagbisita ni Pangulo, kasi kauna-unahang umpisa na pagbisita ng Pangulo ng Pilipinas sa Canada matapos ang mahigit na isang dekada. At maganda yung na-point out ni Dr. Bato dahil there was a point in time na naging medyo malamya ang diplomatic relations sa pagitan ng Canada at ng Pilipinas dahil sa mga ilang issue. Katulad po nung yung napabalita, natatandaan nyo ba yan, yung mga basura na ika nga nasa mga container tapos iniwan dito sa Pilipinas. So pinabalik yan sa Canada at marami pang iba. So nagkaroon ng konting lull sa diplomatic relations sa Pilipinas. Pero sa pamamagitan ng pagbisita ni Pangulong ito upon the invitation of Prime Minister Carney, humaasa po na maibalik ang mainit na relasyon sa pagitan ng Pilipinas at ng Canada at upang maipush na rin yung pong mga interest ng Pilipinas at ng Canada para sa mas matibay na relasyon at kooperasyon. Alright, samantala sa puntong ito mga kababayan, ito pa dako pa rin tayo sa usapin patungkol naman sa ating mga overseas Filipino workers at ang kanilang mga pamilya. Ano itong pag-uusapan natin na ito? Kasi ang Department of Migrant Workers po ay magsasagawa ng tinatawag na Migrant Workers Health Summit. Migrant Workers Health Summit mula June 30, June 30, bukas na yan, June 30 hanggang July 1. At nananawagan sa mga OFWs at kanilang pamilya sa National Capital Region na makiisa sa nasabing Migrant Workers Health Summit na ito. Para malaman natin ang karagdagan detalye tungkol dito, nasa linya na po natin ng komunikasyon ang ating butihing Undersecretary ng Department of Migrant Workers, walang iba kundi si Undersecretary Dominic Rubia Tutay. Yusek Tutay, magandang umaga po at welcome back sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang umaga po, Sir Ray, at sa lahat po ng inyong mga taga-subaybay po. Alright, Migrant Workers Health Summit, June 30 hanggang July 1. Bakit po kayo magsasagawa ng Migrant Workers Health Summit? Ano ang purpose nito at sino po ang mga beneficiaries at target po ng summit na ito, Yusek Tutay? Opo, Sir Ray, dalawang bagay po ang nais po nating makamit para po sa paggagawa nitong Migrant Workers Health Summit. Unang-una po ay para po sa ating mga OFWs at kanilang pamilya na nakikitaan po natin ng mga pangangailangan medikal. Hindi lang po sa pangangatawan, kundi pati na rin po sa kanilang mga mental health. Ito po ay bugso ng or dala ng iba-ibang sitwasyon na kinalalagyan po nila by reason of working away from home and from being away from their family also. So that's one, para po sa mga OFWs at sa kanilang mga pamilya or mga anak. Ang pangalawa po naman ay tinutumbok din po natin dito yung mga migrant workers health po natin into the health sector. Dahil alam naman po natin na marami rin po sa ating mga migrant workers ay nasa health, medical, and care economy. So, paano ba sila ma-prepare pagbalik po natin dito sa bansa? Gaya po ng mga cases ng ating mga teachers na dati pong naging OFWs, ngayon ay nagtuturo na dito po sa atin. So paano naman po yung para sa ating mga medical and healthcare workers po? So that's the two objectives of our Migrant Workers Health Summit na sisimulan po bukas, June 30 hanggang sa Miyerkules po, July 1. Matanong ko lamang po, saan po gagawin na summit ulit, Yusek Tutay? Ito po ay gaganapin sa Occupational Safety and Health Center dito po sa Quezon City, Agham Road. Ito po ay malapit din, Sir Ray, sa Veterans Hospital. Yes. Alright. So, may nabanggit po kayo yung mga libreng medical at diagnostic services na ibibigay sa mga OFWs at kanilang pamilya. Can we know more about that, Yusek Tutay? Opo. Para po doon sa ating mga health services, ito po ang mga Okay.
maaaring ma-expect po ng ating mga OFWs at ng kanilang una po, hypertension, diabetes, and also yung nutrition assessment po ng ating mga kababayan, pati na rin po yung kanilang mga anak. And then meron po tayong HIV testing, meron din pong tuberculosis testing, and meron po tayong cancer screening, both cervical cancer and breast cancer. And meron din po tayong vaccination. Ito po, mahalaga po para naman po doon sa mga anak po ng ating OFWs, edad 6 na buwan hanggang 59 months. Ito po ay para po sa measles, sa rubella, at saka po yung vitamin A. Iyon. So madami pala, no? Madami mga medical services. Pero ano po bang kinakailangan nilang may kinakailangan mabandaling dokumento ang mga OFWs, kanilang pamilya, to avail of those medical services? Meron po tayong registration process para po sama po dito sa ating Migrant Workers Health Summit, at makikita nyo po ito sa official Facebook page po ng Department of Migrant Workers. Meron po doon na QR code, pwede nyo pong iscan doon, and then the registration will begin. Sa registration po natin, alamin lang po ang ating pangalan, kung saan po tayo nakatira, and yun pong ID natin, o e-card or passport number. And then may mga choices po doon kung ano po bang klaseng serbisyo medical po ang ibibigay, ang ninanais po natin. So every OFW po is entitled to one medical service, pero kung matapos po siya sa isang diagnostic, pwede rin po siya na makapag-avail ng iba pang serbisyo outside po doon sa choice niya, basta nandoon lamang po yun sa listahan ng mga medical services po na ino-offer po natin. Meron din po tayong mga walk-ins na tatanggapin, although limitado po, at syempre uunahin po natin yung mga unang nagparehistro online po. So yun, maliwanag po yun. Ano po, Yusek Tutay, kailangan munang magparehistro online. Pero hindi ibig sabihin na hindi natatanggap ng walk-in. Pwede pa rin ng walk-in. Pero unahin lang yung, syempre, yung mga nagpa-register. Ano ho? Yes po. Alright. Okay. Dito po ba, Yusek Tutay, kasi alam nyo, malaking usapin na since last week hanggang ngayon, yung mental and psychological health ng isang individual, particular ng kabataan. And of course, alam naman natin, ano po, Yusek Tutay, itong ating mga OFWs, especially mga OFW parents na naiiwan yung kanilang mga mahal sa buhay, yung kanilang mga anak nag-aaral sa mga paaralan, high school, college, o maging sa elementary, are susceptible to, sabihin na natin, yung mga ganitong klaseng sitwasyon na nangyari tungkol sa San Jose National High School at sa iba pang mga nangyayaring karahasan sa mga estudyante. Meron din po bang parang mental or psychological intervention na pwedeng makita o maialok dito sa summit na gagawin po ng DMW? Opo. Doon po sa ating mga participants, 6 months to 59 months, bukod po sa vaccination, meron po tayong tinatawag doon na parang artworks na pwede pong gawin ang ating mga kabataan habang sila po ay nag-aantay doon po sa kanilang turn for vaccination. So parang mga visual arts po na po pwedeng pagkaabalahan ng ating mga bata would also help in their mental well-being. So Okay. Kung mga sitwasyon na meron din po tayo sa Ray na mga OFW children, OFW Family Children's Circle na itinatag po sa iba't ibang rehiyon po, kung saan nagiging support mechanism po ito ng mga anak ng ating mga OFWs, at ito po ang naiisip ng ating kalihim Hans Leo J. Kakdak na palawigin pa po sa tulong po ng iba't ibang ahensya na rin po ng pamahalaan, kasi hindi lamang po ito usapin ng mental health, kundi pati emosyon ng ating mga
kabataan na naiiwan po ng kanilang mga magulang, pati na rin po siguro yung environmental aspect within which they live. So, saan po ba pumapasok ang national government? Maaaring marami po tayong programa para po sa ating mga overseas Filipino workers, but kailangan po siguro na mas strengthen pa po yung aftercare para po doon sa mga OFW children's left behind. So, ito lamang po ay ilan sa mga nais tutukan pa at gawin ng ating kalihim Hans Leo J. Kakdak po. Alright. Yusek Tutay, ulitin ko lang po. Ito yung OFW Family Circle. We're talking about the OFW Family Circle. So sa ngayon, this is children's circle po. Meron po tayong children's OFW circle. Family Circle. But this one focuses on the children's circle. Kasi ano yan, kumbaga kung sa magkakahenerasyon, mas nagkakaintindihan po sila. So marami pong mga exchanges, maaaring peer-to-peer exchanges at their own age, or pwede rin po na parang yung kanilang tawag dito mga karanasan bilang anak ng mga OFWs ay meron. Pero dito po pumapasok yung tinatawag po natin na mga arts and craft and even culture na sila po ay dumadaan po sa mga training kung saan nahahasa din po nila ang kanilang mga iba't ibang skills sa pagkanta, sa pagsayaw, maging sa pagpipintura, pagpipinta, at makikita po natin ito sa mga products ng mga OFW Children's Circle po. Marami po sa kanila ang may talento, sadyang talento na nailalabas po at naibabahagi sa ating mga kababayan. So OFW Children's Circle. Children's Circle. Ayun. So okay, talaga nakatutok pala itong mga. Pero itong OFW Children's Circle, mabalikan ko lang Yusek Tutay. Sa makikita to sa bawat regional office ng DMW o dito lang muna yan sa National Capital Region? Ito po ay nasa komunidad. Hindi po lahat ng rehiyon ay mayroon po nito. Inuumpisahan po natin ito dito sa National Capital Region at meron na rin po sa Region 4A or sa Calabarzon area. At nais nga po ng ating kalihim na sana bawat rehiyon po ay mayroon. Pero nag-uumpisa po siya sa community level kung saan nakatira po yung ating mga OFWs. Ayun. Kasi meron din tayong tinatawag Yusek Tutay, established na ito yung OFW Hospital dito sa may Pampanga. So saan papasok dito yung OFW Hospital sa Pampanga? Opo, ang atin pong Migrant Workers Health Summit po ay pinangungunahan hindi lamang po ng DMW, katuwang po natin dito ang OWA, katuwang din po natin ang Department of Health at ang Overseas Filipino Workers Hospital sa Pampanga. Ang OFW Hospital po natin kasama po ang DOH, sila po ang mamumuno sa pagbibigay po ng mga serbisyo medikal para po sa ating mga OFWs. So we will be bringing in our doctors and nurses and other med-allied services po from the OFW Hospital para po makapagbigay ng serbisyo ng 2 araw dito po sa ating Migrant Workers Health Summit. Ayun. So, besides po dito sa Health Summit na ito, well, ulitin ko lamang po, Yusek Tutay, kasi pag sinabi nating summit, maraming pag-uusapan, there could be, ideas, opinions on how to establish, etc., improve. So what is the main objective? Anong gusto nyo makamit dito sa summit na ito? Opo, bukod po doon sa serbisyo medical, meron po tayong panel discussion. Ito po ay lalahukan naman po ng mga experts po natin. Bukod po sa DOH, meron po tayong expert from International Organization for Migration, International Labor Organization, at World Health Organization po, kung saan tatalakayin po natin what is the state of health ng ating mga overseas Filipino workers. At bukod po doon, ano ba yung mga nakaamba na mga sakit pa na maaaring kaharapin o kaya po yung mga virus na po pwede pa nakaharapin
or ma-expose ang atin pong overseas Filipino workers. Kagaya na nga lamang po nung very recent po yung issue on hantavirus at ganun din po yung Ebola. So, ang atin pong DOH at ang atin pong DMW sa pakikipagtulungan po ng World Health Organization, napapabalita pa lamang po, pero tayo po ay we are able to engage na rin po sa ating mga overseas Filipino workers who may be exposed to these kinds of viruses, at katuwang po natin dyan ang kanilang mga local manning agencies at saka ang mga Philippine recruitment agencies po, para hindi po tayo humantong doon sa nadapuan na po sila ng virus or ng sakit. So hindi pa man po ay kinukumusta na po natin sila. Alright. And with that, maraming salamat po, Yusek Tutay, and we wish you all the best. I know it's going to be a successful summit. Simula na po bukas yan, Yusek Tutay. No? Bukas na po yan. So, nasa inyo po ang pagkakataon. You have the floor, Yusek Tutay, to invite yung ating mga OFWs and their families para po dumalo dyan sa Migrant Workers Health Summit. Go ahead po, Yusek Tutay. Sa ating pong mga kababayan, particularly po yung ating mga overseas Filipino workers, kami po ay nananawagan sa inyo na maaari na po kayong magparehistro sa ating pong 2-day Migrant Workers Health Summit na gaganapin po simula bukas hanggang Wednesday sa Occupational Safety and Health Center. Malapit po ito sa Veterans Hospital dito po sa Quezon City. Sa inyong pong pagrerehistro, maaari nyo po na ilatag kung ano po yung serbisyo medikal na gusto po ninyo, at ito po ay ating tutugunan. Meron din pong mga nagtatanong sa ating mga kababayan kung yung mga ex-overseas Filipino workers po ba ay maaari lumahok dito. Maaari po kayong lumahok. Dalhin nyo lamang po ang inyong passport o kaya any identification po na makakapagpatunay na kayo po ay dating OFW. So ito po ay open po sa ating mga current and ex-overseas Filipino workers kasama po ang kanilang pamilya na may anak edad 6 months hanggang 59 months old. So maraming salamat po, and see you at the Health Summit po. Maraming salamat po, Sir Ray. Nako, maraming salamat po, Yusek Dominic Rubia Tutay, sa oras na pinagkaloob po nyo sa amin. And hope to see you there bukas sa summit natin tomorrow. Maraming salamat po, Yusek Tutay. Maraming salamat po. Ang ating Department of Migrant Workers Undersecretary Dominic Tutay, ito po ay may kinalaman para sa pagdaraos. Bukas na po yan. Yung Migrant Workers Health Summit. June 30 hanggang July 1. So malinaw na sinabi ni Yusek Tutay, hindi lang po pang active OFW ito, kundi maging yung pong mga dati ng mga OFW at kanilang pamilya. Kailangan nyo lamang po kasing magpa-register. Mag-register kagad po kayo. Punta kayo sa website ng Department of Migrant Workers at doon po pwede kayong magpa-register for the Migrant Workers Health Summit. Pero pwede rin po ang walk-in. Dali nyo lamang po yung mga kinakailangan dokumento para po maipakita na kayo ay isang active OFW, pati yung para sa pamilya nyo. And of course, dun sa mga inactive, dali nyo rin yung mga dokumento na magpapatunay na kayo ay naging isang overseas Filipino worker para makakuha kayo ng program at benepisyo nitong Migrant Workers Health Summit na ito bukas, June 30 hanggang July 1. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. So ito po nandito. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon. Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon. Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway. Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga. Anong nangyari? Sumemplang po talaga. Lahat kami nasakay. Ako sir, ambulance driver ako. Ambulance driver? Oh. Lagpas 2 oras,
ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalogan to Tacloban. Meron po na-experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya. Dahil hindi na umabot. Nag-bleeding dahil nga sa malubak, di namin namalayan na patay na pala. Oo. Kasi President, papakita ko lang ho sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na lahat. Makapal yung semento. Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days. These are Ganito the na po tayo. reinforcements. Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito. Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe. Nung bago ito, maganda pa ito eh. Naalala ko nung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway eh. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan. Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampang. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo dito pa rin po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po yung lingkod, Ray Sampang. Matapos nating makausap ang Department of Migrant Workers sa panguna ni Undersecretary Dominic Rubia Tutay tungkol po dito sa OFW Health Summit bukas June 30 hanggang July 1. Makakapanay naman natin ito naman para sa ating mga seafarers, mga Filipino seafarers. Bantayan natin ito sapagkat napakalaking kaganapan po nito, lalong-lalo na pagdating po sa mga training, certification at watchkeeping requirements. Sapagkat nasa linya po natin ngayon ang ating Executive Director ng Marina, especially ng ating Standards of Training, Certification and Watchkeeping Office ng Marina, walang iba kundi si Executive Director Samuel Batalya. Executive Director Batalya, magandang umaga pong muli at welcome back to Radyo Pilipinas World Service. Maraming salamat po, Sir Ray, and magandang umaga. Magandang umaga sa mga nanonood po at ng iyong programa. Thank you very much po, Executive Director Batalya. Sir, nagkaroon ng isang bilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas at ng Netherlands nitong June 24 sa Makati City sa larangan ng maritime cooperation. Pinangunahan ng Marina sa katawan ni Administrator Malaluan ang delegasyon ng Pilipinas, habang kinatawan naman ng Netherlands sina Ambassador Mariel Gerards at Maritime Affairs Director Paul Van Groep. So, Yes, tama po. Opo. So, ano po ba ang significance nitong maritime cooperation na ito with the Netherlands? What can we expect from this maritime cooperation with the Netherlands, Executive Director Batalya? Maraming salamat po. Okay. Isa sa mga pangunahing na pag-usapan during the meeting ay yung ongoing comprehensive review ng STCW Convention and Code. Ang STCW Convention po, ito yung international standard para sa training, certification at watchkeeping ng mga seafarers. Ngayon, sa meeting po na yon, binahagi po ng Marina ang mga ginagawang preparasyon para sa Phase 2 ng Comprehensive Review. Natapos na po kasi yung Phase 1 ng Comprehensive Review ng STCW Convention na kung saan merong more or less 500 gaps na nakita ang mga member states ng STCW Convention, ng IMO. So ngayon, nasa Phase 2 na po tayo, no? And doon po gagawa ulit tayo ng ating mga proposal para sa amendment ng STCW Convention na kung saan tingin natin is makakatulong sa ating mga seafarers. Alright. Ginagawa po natin ito in consultation sa ating mga stakeholders kasi sila po yung end user, so sila po yung mga nakakaalam anong amendment ang ating ipopropose sa comprehensive review ng STCW Convention. Alright. Nabanggit po ninyo, Executive Director Batalya, natapos na yung Phase 2 review ng SCTW Convention. At merong mga, prior yung to that... Phase 1 po ang natapos na. Phase 1 ang natapos. Phase 1 ang natapos. So ngayon, sinisimula natin yung Phase 2. Tama po ba, Executive Director Batalya?
Tama po. Tama. Alright. Opo. So before we could proceed with phase 2, kinakailangan ma-address yung sinasabi niyong ilang mga concerns, 500 concerns, issues na nakita ng 500 gaps po ang nakita ng mga member states ng IMO Mhm. na kailangan i-review dito sa STCW conventions. Can we give us at least one or two na major gap na nakita ng SCTW convention sa atin? Okay. Isa po na gaps na actually yun ang in-address natin, pinopose natin kasi yun tingin po natin ay makakatulong sa ating mga seafarers ay yung equivalency po ng portion ng seagoing service requirement sa simulation-based training. Okay? So ibig sabihin po, we are proposing na equivalent ng 3-month seagoing service sa simulation-based training. So isa po yan sa mga proposal na sinubmit natin at hindi lang po Pilipinas ang nag-submit po niyan. Marami din pong ibang bansa ang nag-submit. Lalo na nakikita ho ng karamihan sa buong mundo na ang isang malaking problema po ng ating mga seafarers ngayon ay yung onboard training deployment. Alright. Okay. How about safety ng ating mga seafarers, especially lalo pa ngayon, Executive Director, malaking usapin yung mga seafarers natin na naiipit sa mga conflict areas like sa Strait of Hormuz. Mapag-uusapan din po ba ito? Na-address din po ba ito? Yes, actually po, nung nakaraang meeting na ginawa sa IMO, yung tinatawag na Maritime Safety Committee meeting, mahaba po yung naging talakayan dyan. Okay? At yung ating Secretary General ng IMO ay actually yung kanyang opening statement centered on dito po sa situation ng sa Strait of Hormuz. Okay? Na kung saan ay kinokondemn niya po yung nangyayari doon na kung saan ang nahihirapan ay yung ating mga seafarers. Okay. So mahaba po yung naging discussion diyan sa sitwasyon po sa Middle East Pero ang isa ho sa proposal na isinubmit natin kasi siyempre yung mga seafarers po natin na nandiyan dyan sa Middle East ay they're suffering po nung itong mga anxiety, yung kanilang worry isa po yan sa ating mga sinubmit na proposal doon sa IMO. Okay. Na how to address lalo na kasama po dyan yung violence, yung harassment, sexual harassment, bullying, and sexual assault. Kasama na po yan sa mga sinubmit natin na proposal pa sa IMO kasi alam po natin tayo pinakamaraming seafarers globally. So nagkakaroon po talaga ng ganyang experience ng ating mga seafarers. Alright. Okay. Well, ano po ba ang paano po ba makakakuha ng best practices o karanasan ang Netherlands para may adapt sa Pilipinas sa ilalim ng STCW framework? Okay. So currently po ang Philippines at Netherlands ay meron tayong tinatawag na Joint Committee on Maritime Affairs na kung saan every 2 years ay nagkakaroon tayo ng meeting, yung delegation ng Netherlands at Philippines at pinag-usapan po dito lahat ng mga concerns at ano mga best practices na pwede nating ma-adapt sa bawat isa. And currently, meron tayong existing memorandum of understanding with Netherlands. Ito po yung recognition ng STCW certificates na ini-issue natin sa ating mga seafarers na kung saan nire-recognize ito ng Netherlands. Currently, napaka-importante po ito kasi ito po ay nagpapatunay na patuloy makakapagtrabaho ang ating mga Filipino seafarers sa mga barko ng Netherlands. Ang Netherlands ay meron silang 1,200 registered na barko. And
from 2021 to 2026, meron na tayong more or less 16,000 Filipino seafarers na na-employ ng Netherlands registered vessels, ano. So ito po ito po ang dahilan, no, isa sa mga dahilan kung bakit patuloy po ang ating koordinasyon with Netherlands, kasi as a country that employing Filipino seafarers, ang Netherlands naman po ay kailangan ma-ensure nila na talagang yung ating mga training, education, and certification ay naayon sa requirements or standards ng STCW Convention. Alright. So isa po yan sa ating mga pinag-uusapan madalas, at of course nagbibigay din ho ng magagandang idea, ano, mga suggestion ang Netherlands. For example, nabanggit ko kanina yung isang proposal natin ay yung equivalency, no, ng seagoing service sa simulation-based training. Actually po, ang Netherlands ay matagal nang ginagawa ito, no. So ito po ay nakikipag-coordinate tayo sa kanila. Paano na natin magagawa dito sa atin, okay? So yung papers po natin, we will be discussing it further with Netherlands, and maybe request them to co-sponsor our papers, no. Isa pa hong napag-usapan during the bilateral meeting nung nakaraan, no. Tinopose po natin kasi sa Pilipinas, so meron na tayong digital certification. Meron na tayo itong mismo system na kung saan online application na po ang application for certification, at binibigay natin ito as electronic certificate. Now, ang Netherlands po ay currently ongoing yung kanilang digital certification process, ano. So nagkaroon po kami ng proposal na kung pwede nating ma-interface yung ating system para mas mapabilis po yung pag-recognize nila ng mga certificates ng ating Filipino seafarers. Ayun. Isang mahalagang usapin po yan, Executive Director Samuel Batalla, dahil alam niyo naman, yung ating mga Filipino seafarers, bago sumampa ng mga barko yan, talagang katakot-takot ng mga training at seminars. Ang pagdaraanan yan, di ba? Totoo po. Executive Director. Yes, totoo po yan. Lalo na po, considering, na nabanggit ko na kanina, no, na 40% ng crew ng 1,200 na barko ng Netherlands ay Filipino seafarers. Wow. No? So, malaki po yun, 40%. Oo. Meron, di ba? So, yun po, yun, para mapabilis lalo, at tuloy-tuloy na maging, tuloy-tuloy po yung kanilang pag-recognize ng ating mga seafarers. Kailangan po itong mga digitalization para mas mapabilis. At ito na rin po kasi yung pinag-uusapan ngayon sa International Maritime Organization, sa IMO, yung digitalization po ng mga system. Alright. With that, Executive Director Samuel Batalla, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob niyo sa ating programa. Thank you very much po, Executive Director Batalla. Maraming salamat po, Reyes, and sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig sa inyong programa, lalo na sa ating mga seafarers. Maraming salamat. Maraming salamat po ang ating Executive Director Samuel Batalla ng Standards of Training, Certification and Watchkeeping o STCW Office ng Marina. Alright, samantala, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programa. Nasa kabilang linya naman natin ngayon ang ating Department of ang ating Overseas Workers Welfare Administration. Kasi may magandang balita pa rin tayo para sa ating mga overseas Filipino workers. Ano yun? Kasi binuksan na po ng OWA yung kanilang ikatlong OFW lounge sa bansa na matatagpuan sa Mactan, Cebu International Airport. Okay? Pero ikatlo na to. So, ano ba ang dito? Ano bang makikita natin dito? Will this be a different OFW lounge compared dun sa una at pangalawa? At operational na ba ito? Mapapakinabangan na ba ito ng ating mga OFWs?
magiging one-stop shop center din po ba ito? So nasa linya natin ngayon ang ating butihing administrator ng ating Overseas Workers Welfare Administration. Walang iba kundi si Administrator PY Kaunan. Administrator PY, magandang umaga po ulit. Welcome back sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang umaga po. Nice to be back. Yes. Maraming salamat po at lagi nyo kami nabibigyan ng pagkakataon na maiulat yung ating mga bagong programa. At this time, bagong pasilidad para sa ating mga OFW. Yes, thank you very much din po, Administrator PY, sa pagpapaunlak po ninyo sa amin as always. Ano po? So, ikatlo na po ito. Ikatlong OFW lounge sa bansa, matatagpuan sa Mactan, Cebu International Airport. So, how is this different from the first and second OFW lounge, Administrator? Sana po hindi iba dahil yun po ang aming layunin na madala yung serbisyo ng OFW Lounge. Sa Visayas naman po, sa Cebu, sa napakaganda pong airport natin sa Cebu International Airport. Alam niyo po, mula nung nag-umpisa ang programang ito, simula nung na-mention po ito ng ating mahal na Pangulo sa kanyang SONA, ay meron na ho tayong napagsilbihan na halos 2 milyon o lampas 2 milyon nating mga OFW sa ating pong airport lounges sa Terminals 3 and 1. At kung maaalala nyo po, yung sa NAIA Terminal 1, bago na rin po ito, no? Hindi po ito yung una pa na nilunsad ng OWA. Sa tulong po naman ng NNIC ni na Mr. Ramon Ang, ay nakapagbigay po tayo ngayon ng mas malaking lugar at mas marami po ang capacity po nung bago natin sa Terminal 1. Ngayon naman po, with the help of Aboitiz Infracapital at ang OWA at ang DMW, pangatlo na po na International OFW Lounge ang hatid natin. This time po sa mga kababayan nating OFWs mula sa Visayas at sa Cebu. Alam niyo po, galing kami doon, napakaganda. Sa ngayon po, yung sa espasyo na ibinigay sa atin, 80 po at a given time ang pwede po nating papasukin sa lounge ng komportable. May wifi po dito, may charging station, syempre may pagkain. Sir Ray, nandito rin nakukuha ang OWA e-card nila at kung may membership concern sila at mga tanong sa programa at benepisyo ng OWA at DMW, meron na rin po silang mapupuntahang help desk dito. So, Administrator PY, parang one-stop center din ito. Ano po? Ganun ho ang layunin namin actually sa lahat ng pasilidad ng OWA na kung pwede po ay hindi lamang kapihan or kumakain ng arroz caldo. Meron na rin pong serbisyong na ibibigay. Lalong-lalo na po, Sir Ray, no? Ayon ho sa datos natin, ay around 60,000 na OFWs yata po last year ang dumaan sa Cebu International Airport. So inaasahan po natin na marami pong tayo mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga first time na magbabiyahe. Marami po tayo OFW first time pong babiyahe abroad at grabe po ang kaba, di ba, pag ganoon. So maganda po ito, bago sila lumipad ay kapiling pa rin nila ang OWA hanggang sa bago sila sumakay ng eroplano. Alright, Administrator, siguro ito laging nakakarating sa inyo ito. Medyo mahigpit ba ang pagpapasok sa OFW Lounge? May kinakailangan bang mga identification o documents na ipakita bago makapasok ang isang OFW sa isang OFW Lounge? Hindi ho actually mahigpit. Ang pinapakita lang po is yung passport at yung ngayon po dahil meron na tayong e-gov na e-travel, yun mismo po nakalagay po doon kung OFW ka eh. Iba po ang e-travel ng OFW. So ipakita lang po ito yung passport, boarding pass or ticket at saka po yung preba na OFW kayo, makakapasok na ho kayo. Currently po ang capacity po ng Terminal 1 na attend ay 140. Ang Terminal 3 po ay 216. Ang ating pong Cebu ay 80. So ngayon po, nagmamanage din tayo, Sir Ray, dahil halos 6,000 po, halos 6,000 ang umaalis na OFW sa isang araw. Lahat po yan, Sir Ray.
hindi naman ho lahat, pero marami pong gustong makasubok nito, marami pong gustong maramdaman naman itong serbisyong ito. Nagpapasalamat po tayo dyan. Kaya kami po sa OWA, ang hiling lang namin ay, yun nga po, lagi po natin itong nililinis, lagi natin inaayos kasi gusto natin mas maraming OFWs po ang makagamit nito. Alright. Administrator, siguro last question ko lamang po for today. Kasi bukas, kasi kaka-interview lang namin kay Undersecretary Tutay. Ito ay may kinalaman dito sa Migrant Workers Health Summit. Bukas, June 30 hanggang July 1. May participation po ba dito ang OWA? Opo, actually dadalo po tayo dito sa Health Summit at sinusuportahan natin yung ganitong adhikain. Kung maalala nyo po, of course, no, ang OWA bilang yung ating principal na social protection agency para sa OFW. Kumbaga, ang OWA po, tinayo para sa welfare mismo ng OFW. Kasama po dyan ang kalusugan. In fact, suportado po natin yan at dito mismo sa ating pong mga pasilidad ng OWA. Sir Ray, meron po tayo ditong alagang OWA, yakap at gamot butika at clinic dito mismo sa ating mga opisina, dito po sa central office natin, kung saan nakakakuha na po ang ating mga kababayan ng kanilang libreng gamot under the PhilHealth Yakap at Gamot Program. Hindi na po nila kailangan maghanap pa ng ibang yakap center, nandito na mismo sa OWA. Same yan, sir, meron na rin sa Region 2 at sa ating Seafarer Welfare Center at patuloy po tayo sa pagpapatayo niyan. Kaya talagang sinusuportahan natin itong proyekto, itong summit na nilatag po ng ating Mother Department at Department of Migrant Workers sa tulong ng Department of Health. So nandun po tayo para magbigay din ng ating mga serbisyo para po sa ating mga kababayan. Of course, Administrator PY, isa sa mga mahalaga ngayon na dapat tignan din, I hope you agree with me on this, yung psychological at mental health ng ating mga overseas Filipino workers, pati ng kanilang mga pamilya, lalo na ng kanilang mga anak na nag-aaral. Sa likod na rin ng mga nangyayaring karahasan ngayon sa ating mga paaralan. Isa kasi sa tinuturo dyan, yung absence ng parental guidance, yung pagtutok ng magulang. At alam naman po natin na yung ating mga OFW parents, lumalabas ng bansa yan para sa kinabukasan ng kanilang pamilya, kanilang mga anak. Sacrificing yung personal guidance na dapat na ibibigay nila. Sa panig po ng OWA, how can we help the OFW parents in guiding their children para mailayo sa anumang kapahamakan tulad ng mga nangyari itong mga nakalipas na araw involving minor students killing their own kapwa nila mga estudyante, Administrator Kaunan? Opo, nakakalungkot po itong nangyari sa Tacloban at alam nyo, yung social cost of migration, yun ang tinatawag po nilang epekto ng pag-alis ng magulang, no? Mga OFWs na magulang at naiiwan ng anak sa kanila pong lola, lolo, kanilang mga tito, tita, mga kapatid na mas matanda sa kanila. Sa OWA po, meron po tayong tinatawag na OFW family circles at children circles. Ang ibig sabihin nito ay patuloy po tayo sa pagko-connect, in a way po, pagbantay at pagbigay ng aruga sa ating pong mga pamilya na naiwan ng mga OFWs dahil umalis po sila, lalong-lalo na po sa mga anak ng mga OFWs. Alam nyo, pati po yung ating scholars, sa ngayon po, 15,000 plus yung scholars natin, madadagdagan pa po yan ng 10,000. Patuloy po tayo, hindi lang po tayo nagbibigay ng scholarship, no? Yung iba't iba pong rehiyon, meron silang iba't ibang mga proyekto para dito po sa mga anak ng OFWs na scholar ng OWA. Including po, no, may mga sports program tayo para sa kanila, meron din po tayong counseling. Na-mention nyo po yung psychosocial counseling na kakailanganin, no? And katuwang natin po dyan ang DMW at DSWD at ang National Center for Mental Health. Yung amin pong hotline, Sir Ray, na 1348, patuloy yan sa pagtanggap ng mga tawag. At ako, personal kong minomonitor yung tawag
ng mga kababayan natin na gusto lang makipag-usap, Sir Ray. Gusto lang may gusto lang na maglabas ng kanilang mga nararamdaman, na iniisip, at marami din ho, no, and I don't want to sugarcoat this on the part of OWA, kasi I have to recognize din yung mga colleagues ko po handling these cases. Marami rin po tumatawag sa hotline namin na may suicidal intentions, and may training po ang mga kasamahan natin dito sa OWA with the National Center for Mental Health, at tuloy-tuloy ang capacity building to handle these cases, Sir Ray. Isa nga sa ako personal kong na experience, Sir Ray, yung isa nating kababayan dyan sa Europe, no? He found out he was HIV positive. Hindi na ho siya kumakain. Nag-iisip po siyang tumalon ng tulay dahil sa tingin niya siya ay mamamatay na o mawawala na, no? At sa tulong po ng ating mga kasamahan sa OWA, nakausap natin siya, pinuntahan natin siya. Hindi na ho talaga siya kumakain. And sinigurado natin na makabalik siya sa kanyang pamilya at meron siyang access sa mga gamot na binibigay ng Department of Health dito sa atin. So, Sir Ray, kinuwenta po namin nung weekend, no? From January to May 31, 2.1 million na po ang natulungan ng OWA at ng mga OFWs at kanilang pamilya. So, sa loob po ng isang araw, 14,000 po na iba't ibang mga concerns. Yan po ang hinaharap ng ahensya po natin para siguraduhin na whether mental, social, psychosocial ang kailangan, whether financial ang kailangan, whether repatriation, whether tulong sa anak, nandun ho tayo, no? So, it's important for the OFWs to know na hindi ho sila mag-isa. Yan ang number one ho naming sinistress dito sa OWA. With that, Administrator PY, maraming salamat, pero you have the floor. Thank you very much sa lahat ng impormasyon na ipamahagi nyo sa amin. So, bukod kasi sa napag-usapan natin na OFW Lounge sa ikatlong OFW Lounge sa Cebu International Airport, napunta tayo dito sa isa ring mahalagang usapin patungkol sa psychosocial at mental health ng ating mga OFWs pati ng kanilang pamilya. So, nasa inyo po ang floor, Administrator PY. Go ahead and invite them para sa doon sa mga magtutungo, dadaan sa Mactan Cebu International Airport to experience yung ating OFW Lounge dyan sa Mactan. Go ahead po sa Cebu. Go ahead po, Administrator. Salamat po, maayong buntag sa ating mga kababayan sa Cebu at saka sa Visayas, lalong-lalo na po nandadaan sa Cebu International Airport. Meron na po tayong OFW Lounge para po sa inyo yan. Bago ho kayo makaalis ay meron po tayong mga serbisyong nandyan, yung OWA e-card, makukuha nyo po. May konting pagkain, may kape, may wifi, may charging station para po komportable kayo. Para po sa amin sa OWA, hindi po business class passengers ang VIP, kundi ang mga OFWs. At isa pa po, siguro ngayon ko lang sasabihin ng live, ang pang-apat na International Airport Lounge ay malapit na rin ho. Kailan yan? Naman po, yan po ay sa Clark International Airport. Una sa amin yan, Una sa amin yan, Administrator, Una sa Clark International Airport natin. So, inilalatag na po yan ng ating OWA Region 3 natin na opisina, together of course with the DIPAD Corporation at ang namumuno sa Clark International. Hindi po tayo titigil dyan kasi kung napapansin nyo, wala pa sa Mindanao tayo, no? Pupunta na rin ho tayo dyan, okay. No? Alright. At alam nyo naman, pinoproseso lang ang mga bagay-bagay. But aside from that, yung nasabi ni Sir Ray kanina, no, yung psychosocial counseling, tuloy-tuloy lang po tayo dyan. At kung meron ho kayong kailangan sa OWA, you can call our hotline 1348 or puntahan ang aming mga iba't ibang mga opisina at pasilidad na handa pong tumulong sa inyo. Isa pa pong first time dito dahil favorite ko po ang ang global natin na show dito, no, ay dadalhin din natin because of the demand from our mga kababayan, mga OFWs at kanilang pamilya sa Visayas, no, at sa Mindanao, ang naging OFW Kabuhayan Expo na ginawa natin noong 7. Dadalhin po natin yan sa Cebu,
At later on po, dadalhin natin sa Davao. So, abangan po yan dahil importante po. At nagiging minsan, no, kumbaga doon nanggagaling yung depression minsan at stress para sa ating mga kababayan, kanilang pamilya na OFW. Yung pagbalik nila ng Pilipinas, ano na po gagawin nila, paano na ang kanilang kita, at paano nila matutulungan ng kanilang mga anak. So, dala po ng OWA, welfare, at kalinga, alagang OWA, at kabuhayan po. So, abangan po ninyo yan. Babalik po ako dito sa show na ito para i-anunsyo yan. So, administrator at sa mga nakikinig sa atin ngayon, both dito sa loob ng bansa at maging sa labas ng bansa, yung pang-apat na OFW Lounge International Airport dyan sa Clark yan, siguro sa mga susunod na linggo, baka makapagbigay na kami ng detalye together with the Administrator PY tungkol dyan sa pang-apat na OFW Lounge dyan sa Clark International Airport. And of course, yung Global Expo Kabuhayan ng OWA, dadating na rin dyan sa bahagi ng Mindanao. So, antabayanan nyo po yan. Bibigyan tayo ng detalye dyan ni Administrator PY. Administrator, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob yun. Thank you very much sa mga mahalagang impormasyon na binahagi nyo sa amin ngayong umagang ito. Maraming salamat po at mabuhay po kayo lahat. Maraming salamat. Ang ating pong Administrator ng Overseas Workers Welfare Administration, Administrator Attorney PY Kaunan. At dyan po nagtatapos ang ating programang Global na Tayo. Thank you very much kay Mr. Leo Magpayo for giving us another extension of our program. Thank you very much, Mr. Leo Magpayo. Gayun din sa ating executive producer, si Ms. Stephanie Vicente together with Rizal Nanyong, and of course sa ating Master Control Susan Aizon, at sa Warcast si Justin, who is counting the days, no, sa kanyang ikang mabigat na kaloobang paglisan. Okay, so maraming salamat po, and tabayan na po ang mga susunod nating programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Stay tuned for our English service platform programs, Dateline Malacanang. Muli po, ako po yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat and God bless. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.